Anyway guys, hindi ko na patatagalin. I'm so very excited na ipakilala tong speaker. And sobrang thankful ako kasi ako yung host, alright, na magpapakilala sa kanya. And okay lang po pa pagka tinawag ko yung pangalan ng ating speaker, patype ako ng number 8 para sa malakas na palakpak, type number 8. Okay po ba yon? So itong speaker natin for tonight, actually, former teacher po siya. Alright, kaway-kaway sa mga teacher dyan. Okay, so aside sa former teacher, guys, alam niyo po ba na police woman po siya? O, di ba? O, yung mga pasaway dyan, ako, matakot na kayo. Baka maposas kayo ni coach. De, joke lang. So, police woman siya. Eh, nang malupit, sa company po natin, right now, she is a gold rank. O, di ba? So, kung di ka pa gold rank ngayon, pakinggan mo tong speaker natin na sigurado, pag ito in-apply mo, yung natutunan mo, soon to be na magiging gold rank ka and turning. Okay, konting-konting kembot na lang, magpa-platinum na to. Okay po ba yun? So, yun guys, hindi ko na patatagalin. Without further ado, let's welcome our speaker for tonight. No other than Coach Giselle Dukila. Guys, clap, type number 8 para sa ating speaker. Hi! Naririnig ako, Coach? Yes, Coach. Loud and clear po. Actually, yung camera ko talagang gaganyan ako. Kasi, so, I'm trying to adjust my camera, pero hindi talaga siya. Ngayon, i-close ko na lang. Kasi yung laptop ko kasi nakaganyan. Yung camera nasa baba. So, ang gagawin ko, i-close ko na lang siya. Anyway, ito po yung itsura ko. Ayan. Tayo, I'm wearing, of course, the Live Good shirt. Okay. So much for my face. I will just close my camera. Okay? Let's focus on the topic that I will be sharing with you. Okay? Magpapakilala muna ako saglit sa mga first time akong nakita ngayon. I've been into this industry actually for almost more than a decade already. This is not my first company, guys. But hindi sa magaling or hindi ko sinasabi na live good ang nakita kong opportunity na pinakamagaling. Sinasabi ko to dahil dito ako naniwala, dito ako natuto, dito ako talaga nag-learn ng lesson. Okay? And I'm very much thankful to the person who invited me here, Coach Harold. Thank you so much for bringing me anywhere you go. Kahit saan yan pumunta, sama-sama ako dyan, despite our distance. I'm from Visayas and Coach Harold is from Luzon. Okay? I am a resident of Tacloban City. Isa po ako sa biktima ng Yolanda. O, di ba? Okay? Kitang-kita ko po yung kahirapan that time, yung Yolanda na yung Christine na nangyari ngayon, it was disastrous pero kakaiba yung experience namin sa Yolanda. So, yun. And what else? Yes, tama po yung sinabi ng ating host. I was once a teacher and I was once also a police officer. Okay, it was already 3 years ago na ako na nag-stop ng employment. Okay? One good reason is that ayoko talagang matali sa isang company na I know because I've known a lot of people who actually retire from employment and still their situations are the same. So it's a sad truth. Pero I came to realize that if I will be staying or doing the same thing, okay, kung ano yung result ng mga taong nandoon, yun din ang magiging result ko. So the realization is very deep. That's why I'm with Live Good. And I'm with you guys. Okay? So for tonight, I will be discussing with you. Of course, it's on personal development. I will just close my camera. Okay? Let me share with you my screen. And by the way, as I share my screen, another background of me is, sandali ha. Nakikita na po ba yung screen ko? Kita po, Coach Nix? Yes, Coach. Okay. Thank you.
So, another background po, aside from ano po yung mga na-achieve ko with Live Good ay ang dami po. Nakapagpatayo po ako ng isang catering services with Live Good, 'di ba? Meron po akong sasakyan na ang nagbabayad si Live Good, 'di ba? Ang sarap. Ang sarap ng pakiramdam. Okay? Hindi naman po sa nagyayabang ako pero ang ganda po ng sasakyan ko, it's Montero. Montero, puti at ang ganda nito. Diba? I'm driving my own car na bigay, na blessing ni Daddy God through Live Good. So, napakaganda po. Okay? Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganung sasakyan kasi ang tingin ko, kapag meron kang ganung gagandang sasakyan, para sa mga ano lang yun, para sa mga elite, para sa mga businessman na talagang mayayaman na, tapos yung mga politician, pwede ba yung ganun? Pero, iba si Live Good magbigay ng biyaya. Diba? Imagine, magto 2 years pa lang ako with Live Good, pero ano-ano na yung mga nakuha ko. And I have a daughter who is studying in a medical school, at yun din ang tumutulong sa amin para mapag-aral namin siya. So, napakaganda po talaga ng opportunity na to. That is why, in return, of course, I'm going to share with you a knowledge na natutunan ko. Okay? So, isi-share ko to sa inyo. Now, let us all together learn to be personally developed. So, I have a specific topic here which is self-awareness. Okay? And with this topic, I have 6 main subtopics. We will be learning what is self-awareness, self-awareness importance for personal growth, self-awareness examples for personal growth. We also have dimensions of self-awareness, enhancing self-awareness. And of course, we're gonna be having an activity, and after that, may conclusion akong ibibigay sa inyo. Okay? The training that we will have is hindi lang ako yung magsasalita. Later, I will be asking you guys to talk or share your experience about the topic that we had. Okay? So, if you are now ready, please type in the chat box 1,000. Bakit? Ang hilig-hilig ko talaga sa 1,000 pag may tatlong number na the same. So, please type in 1,000. Okay? Thank you so much. Thank you so much sa mga nag-type ng 1,000. So, let's get this moving. Okay? Is this recorded? Recorded to, di ba, Coach? Yes, Coach. Okay. Thank you, thank you. Okay, so to start, pagpasensya nyo na po yung boses ko kasi ako ay biktima ng panahon ngayon. Meron akong sipon. But anyway, it will not hinder our goal tonight. Okay? So, before I go to the first topic, let me say something first, okay? So, if you ever found yourself wondering why you reacted a certain way in a situation, or why certain patterns keep on popping up in your life, you're on the cusp of understanding the crucial concept of self-awareness. So, pag dumating sa iyo ang puntong yan na ang lalim mo nang mag-isip, okay? Yung parang nagtutok ka na sa sarili mo, okay? Nandoon ka na sa punto ng buhay mo na you are more on managing yourself dahil nakikipaglaban ka araw-araw sa buhay. You are actually in the understanding of self-awareness. So the journey to personal growth is like navigating through maze. Yung pag-ikot ng buhay natin, para kang doon sa maze na hindi mo alam if you will be turning left or right, kung anong meron doon. Okay? So it's just like it's believing in yourself kahit hindi mo pa alam kung ano yung nandoon sa likod. Diba? You have this thinking or naka-built in na sa sarili mo na despite the blind or the wall that I have in front of me, I know because I am fully aware of who I am
and what will be I am in the future, andoon ka. Okay? It's filled with twists and turns, di ba? Kapag nandoon ka sa maze na yan. And it can be easy to lose direction. Pwede kang mawala di ba? Pero if you are ready, again, as I have said, if you are ready and if you have this self-awareness, you have developed that self-awareness, guys. Kayang-kaya mo yan. Okay? But of course, there's a compass, may guide po, that can help us find our way to success. And that is self-awareness. Yun yung pag-aaralan natin. Okay? So this topic will guide us actually to understanding self-awareness. Okay? So its importance and how we can use it to fuel our personal growth. Okay? Let's move on to our next slide. So what is self-awareness, guys? Think of self-awareness as a mirror. Para siyang salamin. Okay? It's a reflection of who you are right at this moment. Okay? So kung meron kang malapit na mirror dyan sa kinauupuan mo, tingnan mo. Okay? Physically, you will be looking at yourself, of course. Okay? But once, ginawa ko kasi ito Pumarap ako sa mirror and then I look at myself for few seconds. And then, hindi na lang physical yung nakikita ko as I look at the mirror. Okay? Tiningnan ko kung ano yung nasa puso ko. Tiningnan ko na, parang binubuksan ko na yung sarili ko habang nakatingin ako sa mirror o sa salamin. Okay? Tapos, bigla akong hinawakan yung puso ko. Yung naramdaman ko yung heartbeat ko, pinakiramdaman ko yung heartbeat ko, at tiningnan ko yung mata ko, kung andoon ba yung happiness, ano yung feeling na nandoon. So, yun ang ginawa ko. So, at that time, I'm already starting to be aware of myself. Who am I or who will I become in the future? Okay? So, it's the understanding of your feelings. Okay? Self-awareness is understanding, guys, of your feelings, what else? Your desires, ano pa? Your habits, okay? Your strength, of course, and of course, your weakness. So, yung pagkakaroon ng self-awareness, guys, is hindi lang more on the positive side of yourself. Of course, you need to know your weakness para hindi ibig sabihin na tututukan mo yung weakness mo. Of course, you have to know also your negative side so that it will allow you to grow more. Diba? Okay? It's about knowing. Okay? It's about knowing why you do what you do and feel the way you feel. O, diba? So, sa Tagalog, okay? Para malaman mo daw kung ano yung nafe-feel mo sa mga nafe-feel mo. O ano yung mga ginagawa mo sa mga ginagawa mo. Okay? So, suddenly, 'di ba? May mga instances you feel upset, 'di ba? Being self-aware would mean recognizing this feeling and understanding why you feel this way. So hindi ka na basta if you have this self-awareness, hindi ka na basta-basta magagalit sa sarili mo or magwa-wonder bakit mo nararamdaman yung mga bagay na yun. It's understanding yourself because you are already aware that you and yourself, you and your life should be dealing or dapat magkatugma sila at hindi sila nagko-contradict. Okay? So, it's a bit like being your own detective. O, parang ikaw rin, inaaral mo yung sarili mo, tinitingnan mo kung tama ba yung ginagawa mo or hindi. Diba? Okay? Constantly looking for clues, okay, about your own behavior and emotion. So, it's more on understanding yourself talaga. Knowing yourself deeply. Okay? Because of course, who will understand or who will be aware of yourself better than yourself, of course? Because in life, it's not just celebrating your birthday every day. Hindi ganun lang yung buhay. It's not just adding number on your age. Of course, it's being mature enough and learning to love yourself because you are fully aware and you fully understand yourself. Okay? So,
In short po, self-awareness is like having a backstage. Okay? Pass to your own mind. Okay? So it's a process naman. An ongoing journey to understand yourself better. Okay? Yung ibang mga tao, pag pinag-uusapan na yung mga sarili nila, parang andoon yung pagiging hesitant nila. Why? Okay? Because they are wala sila sa stage na kailangan nilang kilalanin pa ang sarili nila. Okay? Mostly, nangyayari yan. Ako, dumating, nung nag 40 years old ako, dumating sa point ng buhay ko na kailangan kong ihiwalay ang sarili ko sa mga tao na hindi tumutulong sa growth ko, sa personal development ko. Okay? Kasi, hindi naman sa nagiging kasi kailangan kong mag-mature for myself so I can reach out to people, I can help more people dahil ako mature na, dahil aware ako sa ginagawa ko at aware ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Okay? So yun. Okay, let's move on to the next slide. So, what are or why is self-awareness important? Also, what are self-awareness importance? Why is self-awareness very important? So, meron ako ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pag-aaralan natin. Okay, before I have this number one, which is Guide to Better Decision Making, embarking on a personal growth journey without self-awareness is like trying to complete a jigsaw puzzle in the dark. O, di ba? Okay? So, kapag nag-aano ka doon ng personal growth mo, na hindi ka aware sa nangyayari sa sarili mo, para ka daw naggagawa ng jigsaw puzzle na nasa dilim. Hindi mo alam kung ano-ano yung mga pinagagawa. You're just blinding yourself. Yung parang nandoon ka lang na kasi gagawin ko to without dealing your life na andoon ka, hindi ka present sa nangyayari. Although you're acting it, pero hindi present yung puso mo, hindi present yung isip mo. So hindi sila nagko-cooperate to each other. Okay? So self-awareness is the lamp that illuminates. It's a light. Okay, illuminates your path, allowing you to see the pieces of your life more clearly at understand how they fit together. O, di ba? So, it's about you and yourself together. Going through life, dealing with life, with greatness, with peace and serenity sa sarili mo. Di ba? Okay? In other words, self-awareness for personal growth is important for a range of reasons which are, number 1, guide to better decision making. No. Araw-araw po, everyday, we make numerous decisions, di ba? Kahit sa pagkain, pagligo, maliligo ba ako ngayong araw? Natatamad ba ako? Or mga ganong mga liliit. Those are little things, pero this will lead you, or this is actually teaching you or giving yourself an idea na ikaw ba at ang sarili mo nagkakaisa. Di ba? Okay? So, okay, it can be big and small decisions that will shape your lives. So, with self-awareness, guys, itong mga decision na to become more intentional and aligned with who you truly are. So, okay, kung naiintindihan mo ang mga values, ang mga emotional triggers sa sarili mo, ang motivation, you can make actually decision that lead you closer, okay? Palapit sa yung personal and professional goals, lalo na dito sa negosyo natin. Okay? If you are really self-aware na nagninegosyo ka or sumali ka sa Live Good, at alam mo na dapat mong gawin to kasi meron kang goal or meron kang objective sa buhay, kakausapin mo yung sarili mo. Ipipertok mo yung sarili mo. Okay? Kumbaga, dadalhin mo ang sarili mo dito sa mundo na kung saan mo inilagay ang sarili mo. Hindi basta-basta nandito ka sa Live Good dahil may nakikita kang mga tao. Yes, that's one point or that's one thing why you are with Live Good. Pero ikaw mismo,
binubuksan mo ang sarili mo para maintindihan mo kung bakit ka nandito. Yes, you have those objectives with you, pero iba pa din na ikaw mismo, okay? Kilala mo ang sarili mo at naiintindihan mo ang sarili mo bakit naka-live good ka. Diba? Number 2, okay, going back to the guide to better decision. Kasi ang mga tao, mostly, nagde-decide sila abruptly or instantly. Hindi nila tinitingnan na at ano ba yung magiging effect. Pero I have this ano in my life na yung decision making hindi naman talaga totally nagma-matter, pero it's a guide, di ba? Okay? Ang nagma-matter talaga kung ano yung gagawin mo after deciding. May mga tao kasi na ang bilis mag-decide. Tapos ang ginagawa after the decision, ang nangyayari, nawawalan sila ng gana because nag-decide sila ng instantly or ng pangmadalian. Or meron naman mga tao ang tagal makapag-decide. Talagang pinag-iisipan talaga nila ang mga bagay-bagay. Pero ang nangyayari, after ng napakatagal na pagdesisyon, anong nangyayari? Nag-lose hope pa rin. So, depende pa rin talaga yun dahil pumapasok doon ang pagiging aware mo sa sarili mo. Ngayon na na-develop na. Number 2, improving your relationship. It's important na aware ka sa sarili mo kasi, okay, makapagbabago siya or, yes, magdadagdag ng magandang relationship. Not just to yourself, but of course to the people around you, especially yung mga taong mahal mo sa buhay. Okay? Lalong-lalo na sila ng mga mahal mo sa buhay ang dahilan kung bakit ka nabubuhay at kung bakit ka nagpapatuloy. Okay? Our relationship, guys, with others can often be what? A reflection of our relationship sa sarili. So kung gaano mo trinitreat ang sarili mo, magre-reflect yan kung gaano mo trinitreat din yung ibang tao. Diba? By being self-aware, guys, alam nyo ba, we can understand naman our feelings and reactions better. Okay? Leading to improve communications and empathy. Yun ang pinaka-importante. Okay? So, nakakapag-strengthen siya actually ng relationship, whether it's with your family, friends, or colleagues. Lalong-lalo na dito sa negosyo natin. Kasi, if you are fully aware na nagninegosyo ka kay Live Good, of course, hindi ka basta-basta masasama ang loob sa mga tao na lalong-lalo na sa upline mo, sa downline mo, kapag hindi sila masyadong cooperative sa'yo. Okay? Kasi, titingnan mo muna yung sarili mo. Ano ba yung kulang sa akin? Ano ba yung dapat i-improve ko sa sarili ko para magkaroon ako ng magandang relasyon sa mga tao na business partner ko or na mga tao na magiging business partner mo in the future. Okay? Another importance po of self-awareness is managing stress and emotional health. Okay? Sandali. Inom muna ako ng tubig, ha, guys. Hindi ba ako mabilis, guys? Coach Nix, okay lang ba? Coach, saktong-sakto lang, Coach. Okay, thank you. Okay, let's move on to the number 3, which is managing stress and emotional health. Napaka-importante po ng number 3. Take note. Okay? If you are not fully aware or if you do not apply or you are not aware with yourself or hindi develop yung sarili mo, yung pagiging aware mo sa sarili mo, sigurado ako, mapupuno ka ng stress at magkakaproblema ka emotionally. Diba? So this is very important. Ang ibang tao, hindi sila importante. Kumbaga, hindi nila bibigyan ng importance sa sarili nila, which is very wrong. Okay? At nowadays, yun talaga yung unang kailangan ng mga tao, lalo-lalo na sa mga nangyayari. Okay? Iba't ibang problema ang umaatake sa buhay. Okay? Yung hindi na natin control, like what is happening in the environment, sa mga bagyo, sa mga kalamidad, di ba? Okay? Kung hindi mo kilala ang sarili mo, mapupuno ka talaga. Okay? So, self-awareness helps you recognize your stressors, o, di ba? And emotional triggers. Okay? Actually, this can guide you in developing or coping strategies. Maintaining your emotional health
and improving your overall well-being. Now, if you are not fully aware, kung hindi mo kasama or hindi mo kabisado ang sarili mo, may mga instances talaga na mapapaaway ka. Okay? At magdadala sa'yo, magbibigay sa'yo ng stress the whole day. Okay? Kasi ang nangyayari, napupuno ka lang, kumbaga, nagbi-build lang sa'yo ang negativity eh. Hindi mo na tinitingnan na I should be loving myself. Dahil mahal ko ang sarili ko at fully aware ako na deserve kong maging masaya. Bago ka pa gumawa ng mga desisyon na makakapagbigay sa'yo ng stress at the end, kakausapin mo or hihiga ka muna ng malalim or magka-count ka ng 1 to 100 bago ka sumabak sa mga bagay-bagay na hindi mo alam kung ano ang possible na mangyayari. Of course, we will not expect na mga negative na mangyayari, pero iintindihin mo ang sarili mo. Bibigyan mo ng, anong tawag doon? Bibigyan mo ng halaga ang sarili mo. Diba? Yung iba, hindi eh. May mga taong ganun na basta magtatrabaho lang sila, yung ganun. Wala na yung love of oneself. Kasi andun lang palagi yung objective nila na kailangan akong kumita. Now, how about yourself? You have to be fully aware. Okay? Na yun, ang sarili mo at ikaw or ang sarili mo, ang katulong mo, ang sarili mo, ang magbibigay sa'yo ng happiness na deserve mo. Okay? Number 4, recognizing and utilizing strength. Okay? By being self-aware, guys, alam niyo ba, you can recognize naman your unique strength. Oh, di ba? Okay, this can help you optimize your potential. Okay, your potential. Ano yung pinaka may magaling ka? So, contributing positively to your personal growth. Okay? It's actually discovering you have a superpower and learning how to use it effectively. Okay? So, yung pagkakaroon ng mga ganyang bagay, dahil yan, kilala mo ang sarili mo. Alam mo na hindi mo pa kaya ang isang bagay at hindi ka pa magdi-decide na gawin yon dahil alam mo may limitation ka pa. But if you know better yourself, okay, kinakausap mo, pinipeptalk mo yung sarili mo, binibigyan mo ng importansya ang sarili mo, ang puso mo at ang isipan mo, sure naman ako na kahit anong iba to sa'yo, okay, magkakaroon ka ng magandang relasyon sa sarili mo. Diba? Okay? So, lalo na, okay, may mga strength yung mga tao. Alam nila, deep inside, they have this. But because hindi sila fully aware sa sarili nila, parang siniset aside nila ang alam nilang mayroon silang ganung strength. Kasi hindi nila nare-recognize. They know that they have that. Pero, hindi pa nila napagtanto na mayroon pala silang ganun. Or hindi pa nila nagagamit or nade-develop yung strength na yun. Kasi hindi sila self-aware. Diba? Okay? Next, understanding and addressing weakness. Ito napaka-importante. This is probably a negative side, pero okay, if you are fully aware of yourself, maiintindihan mo yung weakness mo. Hindi ka maiinis sa sarili mo, bagkos ano yung gagawin mo? Magbibigay ka or magpapamper ka sa sarili mo. Hindi naman na palagi mo na lang ipapamper. Of course, you have to challenge yourself, guys, di ba? Kailangan mo talagang i-challenge for you to grow. Okay? And that is why self-awareness is very important. Okay? It's about identifying the gaps and knowing where you put or where to put your effort. Okay? Na hindi ka mapapagod. Kasi alam mo kung saan ka lang or ano lang yung limitasyon mo. Dahil hindi mo pa inaral yung mga ganyang bagay. Yes, we need to try, okay? We need to risk. Pero, not na risk na pagsisisihan mo at the end. Okay? Pero meron naman talaga taong mga risk taker. Yun yung mga taong talagang fully aware na sila sa sarili nila and what to do, kung ano yung mga mangyayari or yes, what or how to solve or when to solve things properly. Okay? Number
Number 5 na ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number 6. Nagbilang talaga ako. Living authentically. O, di ba? Guys, self-awareness po is the key to authenticity. Okay? Pagiging unique. Okay? Pagiging authentic. When you truly understand yourself, guys, you can live more authentically. Aligning your actions with your values, ano pa, with your dreams, and of course, yung mga desires mo sa buhay. Okay? So being authentic or authentic living brings a sense of fulfillment yon. Okay? And of course, satisfaction. Okay? That contributes massively to personal growth. Okay? So, hindi naman sa hindi ka makikisabay sa mga uso ngayon or kung ano yung mga nangyayari. Iba pa rin kapag may sarili kang decision or may sarili kang paninindigan sa sarili mo. Bakit? Kilala mo yung sarili mo, di ba? Di ba? If you're fully aware of yourself, you can actually stand out from the crowd or from the rest. And you can actually magiging ano ka, pwede kang maging model, maging role model ng mga tao. Titingnan ka, titingalain ka. Because nakikita sa'yo, nakakaiba tong taong to. Hindi to basta-basta. Yun yung sinasabing living authentically. Andoon yung parang meron kang, anong meron sa taong to? Bakit iba siya? Bakit ang galing niya? That's it. Because you are fully aware of yourself. You are living, kumbaga, nabubuhay ka, nadala-dala mo with grace, with power ang sarili mo. Okay? Kahit hindi pa ikaw yung pinakamagaling, kahit hindi pa ikaw yung pinakaangat sa mga kakilala mo, but because you are living authentically, kilala mo ang sarili mo, unique kang tao, mabubuhay ka ng maayos. Diba? Okay? So, that's it for the importance of self-awareness. Okay? Napakasimple lang po ng topic natin na kahit ako, actually ito, tinuro ko na to noon sa ibang company. Pero ngayon ko lang siya binalik ulit at parang naalala ko din na, ay, ganun pala yun. Okay? Of course, dahil nagtuturo ako ng personal development, meron talagang mga from time to time naiisip ko yung mga ganun. Pero ito, going back to this importance, na-recall ko siya ulit. And I'm very thankful na isa ako sa kinuha ni Coach Harold na nagtuturo ng personality development. Okay? Let's proceed to the examples of self-awareness. Okay. Meron pa akong 10 examples ng self-awareness, guys. Bakit kailangan may sample? Bakit kailangan merong mga ganito? Okay? Okay. Number 1 po. Balik ko lang. Di ko siya actually tinype. Ay, di ko siya nilagay sa presentation. Number 1 po is recognizing emotional triggers. Sa Tagalog po, ibig sabihin po niyan, pagkilala sa mga emotional na nagtitrigger sa'yo. Yung mga takot. Okay? Okay? Yung mga ayaw mong i-feel. Okay? Lahat tayo ay may mga sitwasyon o tao na nag-uudyok ng matinding emosyon sa atin. Lalong-lalo na yung mga na-invite mo na talagang kahit ilang beses mo pang ikwento yung negosyo, talagang hindi talaga naniniwala sa'yo, di ba? So, it's one example. So, natatap doon yung emotions mo. Okay? But, of course, if you are fully aware of yourself at alam mong pakiramdaman ng sarili mo, alam mong i-adjust, alam mong i-navigate yung tamang emosyon, tamang feeling sa nangyayari sa'yo, sa sitwasyon na ayaw mo, magagawan mo ng paraan or magkakaroon ka pa rin ng magandang mood. Okay? So, yun ang example. Number 2. Okay, sandali. Ito pala ay tinatawag na mga emotional na nagtitrigger or ang pagiging may kamalayan sa sarili. Yun yung number 1. Okay? Okay? Sarili ay nangangahulugang kakayahang makilala ang mga nagtitrigger dito.
Okay? So, mostly mga negative feelings. So, yun ang example ng isa sa mga halimbawa ng example ng mga self-awareness. Number 2 naman, understanding your strength and weakness. So, kailangan naiintindihan mo yung strength mo at saka yung weakness mo. Okay? You know what, guys? We are all unique. Napaka-unique nating lahat ng mga tao. We are all a unique blend of strength. Okay, kumbaga, nagbe-blend tayo ng meron tayong strength at saka weakness. Okay? Being self-aware means recognizing this unique mix in yourself. Kasi tao nga talaga tayo. At yung mind natin, iba-iba yung nakikreate na mood, iba-iba yung nakikreate na mga feeling. Okay? For example, let's say you're great at brainstorming ideas. Okay? But struggle with executing them. 'Di ba? Ang dami mong idea, marami kang idea. Pero kapag ginagawa, to take action mo na to, nahihirapan ka na. So yun ang understanding of your strength and weakness. So anong gagawin mo? Iti-train mo ang sarili mo, 'di ba? Kumbaga, hindi mo i-close ang sarili mo. Kasi ayaw ko niyan. Idea ko nga yan, pero ayaw kong ilabas. Hindi ganon. Okay? Ibig sabihin, lumabas siya sa isip mo, nagkaroon ka ng idea, ibig sabihin, kaya mong i-take action yan. Diba? So, by recognizing this, guys, you can play to your strength in a team by offering to lead in brainstorming. So, pwedeng galing sa'yo yung idea, sabihin mo sa mga tao, at sila na yung gagawa, sila ang magti-take action. Ang importante doon, nagkaroon ka or nagkaroon ka ng belief sa sarili mo na, wow, ang galing ko pala. May mga idea akong ganyan. Diba? At yun marirealize mo, napakaganda pala ng idea ko. Yung ganun ba? Okay? Number 3 na example, identifying your values. Okay? What matters, guys? Ano ba nagmamatter sa'yo the most? Is it honesty? Hard work? Ano ba? Creativity ba ang nagmamatter sa'yo? Or maybe kindness? Okay? Okay? Being aware po, guys, of your values is a fundamental part of self-awareness. O, diba? Being aware of your values. Okay? Sabi natin lahat, yung honesty, yung hard work, yung creativity mo, or pati na yung kindness. Okay? For instance, guys, ganito. If you highly value honesty, you might feel uneasy, okay, when asked to bend the truth at work. O, di ba? Kapag binavalue mo talaga yung honesty, guys, parang inaano mo na, ano ba tong pinapagawa sa akin ng taong to? Yung ganun ba? Okay? So, recognizing this discomfort, guys, and its linked to your values can actually guide you guys in making decisions that align, okay, naka-align with who you are. So, helping you live more authentically. Yun. Okay? So, yun yung number 3, identifying your values. So, ano yung values mo? Diba? Kasi kung kilala mo talaga yung sarili mo, kahit anong banta sa'yo, di ba? Kahit nandun ka sa mood na parang ayaw mo sa araw na yan, pero because na-identify mo ano yung mayroon ka, ano yung positive side mo sa buhay, nagkakaroon ka ng magandang decision making, nagkakaroon ka ng smooth na relationship sa sarili mo. Okay? Number 4. Dali, inom muna ako ng tubig. Number, for example, acknowledging your emotional responses. Okay, what is this? Okay, alam niyo po ba, guys, na yung buhay ay parang parang roller coaster. Okay, but if you are being self-aware, means understanding your emotional responses to different situations. Okay? Palaging ganun talaga yan. So, say you feel a pang of jealousy. Nagsiselos ka when a friend shares their success.
Hindi ka, mga kaibigan mo na nakita mo na may sasakyan, kung mga ganong achievement ba. Okay? So instead of brushing it off, try acknowledging this feeling. Imbis na magselos ka or mainggit ka, ano gagawin mo? Ililift up mo yung sarili mo. Dahil kilala mo yung sarili mo at alam mo, meron kang objective sa buhay. Ang gagawin mo sa feeling na yun, i-a-adjust mo yung sarili mo. Imbis na mainggit ka, ang gagawin mo, i-challenge mo yung sarili mo. Or magiging example mo yung taong narinig mo na ganun yung mga achievement nila. Okay? So alam mong mag-respond sa nangyayari sa sarili mo. Hindi ka mag-i-stay, hindi ka magtatagal sa feeling na yon kasi alam mo na hindi makakabuti sa'yo yon. Kumbaga, andun talaga yung maturity mo. Bakit? Ina-acknowledge mo yung emotions mo eh. Diba? Hindi mo dinideny na, yes, nararamdaman mo yung jealousy. Pero dahil hindi ka fully aware sa sarili mo, hindi mo kaibigan yung sarili mo, dumarating ka sa point na iniiwasan mo na yung taong yun. Diba? Kasi andoon yung inggit mo eh. Andoon yung, ano kayo kung mayroon kang ganun? Yung ganung bagay ba? Diba? So napakaganda. Napakaganda kapag you are fully aware of yourself or develop ang self-awareness mo. Okay? Number 5, ano pa yung example? Recognizing patterns in your behavior. Sa Tagalog, ano ba yung recognizing? Okay? Alam mo kung ano yung mga possible na susunod na mangyayari sa'yo, sa behavior mo, di ba? Kung may mga ganyang instances, di ba? So, meron tayong iba't ibang pattern. Lahat ng tao, iba-iba yung pattern ng behavior natin. May mga tao naman na procrastinate. They keep on procrastinating. Okay? So, kapag hinaharap mo yung mga ganyang bagay or yung mga gawain mo sa bahay na sinasabi mo na bukas na lang yung mga ganyan. Pero kung alam mo, nare-recognize mo yung pattern ng behavior mo, mabilis kang mag-shift, di ba? So recognizing this pattern is a key of aspects of self-awareness. For example, if you notice a pattern of procrastination, you can dig deeper to understand why it occurs. Bakit nangyayari? Okay? Probably you are afraid of falling or you're overwhelmed by the task na nagbinibigay sa'yo. Diba? Kaya sasabihin mo na, bukas na lang yan. Sunod na lang yan. Yung mga ganyang bagay. So, once you've identified, guys, pag nalaman mo na kung ano yung root cause ng pag-procrastinate mo, okay, you can take steps naman eh. You can take actually steps, okay, para i-break yung pattern na yon. Okay? Siyempre, normal na tao, nandun talaga yung darating sa buhay na parang nagiging hopeless ka, natatamad ka sa mga araw-araw, di ba? But if you are fully aware of yourself, kilala mo yung sarili mo, develop mo na yung pagkakaroon ng self-awareness, mabilis kang mag-shift, mabilis kang mababago, mabilis mong maiintindihan ang sitwasyon mo sa buhay. Okay? Number 6, turning into your body signals. Okay, or tuning into your body signals. Ano yan? Our bodies often know more than we give them for credit for. Okay? Pagiging tamad or tiredness, yung tension. Okay? These are always your body these are all your ways your body communicates with you. So, by tuning into these signals, yung mga ganyan, yung mga nararamdaman mo na, you're deepening your self-awareness. So, lumalalim ang pagiging aware mo sa sarili mo. Okay? Okay? Probably, perhaps, you notice your heart racing during a heated discussion. Diba? Meron kang nakakadebate. Ang hirap magtagalog talaga, guys. Ano kasi ako, waray-waray kasi ako, kaya ganun. Okay? So, meron kang kagalit, di ba? Or, meron kang sakit sa tiyan. Okay? Natitense ka. Okay? So, pag nare-recognize mo yung mga bagay na yun, alam mo na kung paano siya i-address.
Okay? Kasi kilala mo yung sarili mo. Diba? So, human as we are, andun talaga yung mga mayroong mga feeling na mga ganun. But when we understand, fully understand ourselves, kahit ano, okay? Kahit ano yung current situation mo, alam mo i-shift, alam mo baguhin, alam mong ipamper, okay? Nang mabilisan ang sarili mo na hindi ka na mahihirapan or hindi ka na makikipaglaban sa nararamdaman mo. Bagkos ipapamper mo, ikikater mo yung feeling na yon para ikaw mismo mag-benefit sa mga desisyon mo o ikaw mismo magkaroon ka ng magandang desisyon na hindi ka mahihirapan or hindi ka magkakaroon ng problema at the end. Okay? Next, understanding your motivation. Naiintindihan mo yung mga motivations mo sa sarili mo. Okay? What drives you is the desire for success, di ba? Okay? The joy of learning, ano pa? Or the satisfaction of helping others. Okay? Kasi yun yung nagmo-motivate sa'yo. Pagtulong sa family mo, di ba? Yun yung nag-motivate. Understanding, guys, your motivation is a key part of self-awareness. Okay? So, for instance, if you realize you're motivated by the joy of learning, okay? You might feel unsatisfied in the job that doesn't challenge you or provide opportunities for growth. Recognizing this can guide actually or can guide your decision, such as seeking a more challenging role or investing into personal development. So kapag ganon na naiintindihan mo yung mga motivations na ginagawa mo, kasi ang tao talaga, tayong mga Pilipino, ang galing talaga natin mag-create ng mga bagay-bagay. Very amazing. Kumbaga, ang talino natin nandoon. Pero, kapag ginagawa na natin into take action, doon na tayo nahihirapan. Pumapasok na talaga yung katamaran, di ba? Pumapasok na yung, baka hindi ko makaya. Di ba? Remember na yung ikaw at ang sarili mo, dapat nagko-cooperate yan bawat isa. So, kapag ayaw mo, okay, you keep on composing in your mind ng mga bagay na makakapagpaganda sa'yo sa future mo, at hindi mo tinitake action, parang nag-aaksaya ka lang din ng oras. Di ba? Ganun talaga ang mga tao. Okay? Pero kung fully aware ka sa sarili mo, of course, di ba? Tinitingnan mo na maganda pa lang yung ganun. Kahit mapagod ako, di ba? Sasabihin sa sarili mo, kahit mapagod ako because I'm motivated, still I will do this job. Still I will pursue my business. Still, okay? Kahit walang naniniwala ngayon, kahit walang nagjo-join sa akin, because I have this motivation. Kilala ko ang sarili ko. You know, I love myself and I deserve a beautiful life ahead of me. Yung ganun. Okay? Sunod. Ano na tayo? Number 7. Ano yung listahan? Number 8 na tayo. For a while ha, inom muna ako ng tubig. Andyan pa ba kayo? Pa-type naman ng yes kung nandyan pa po. Sabi ni coach na, yes, dapat matuwa ka sa success ng iba habang tinatrabaho mo. Tama po. Di ba? Kapag ganun, kilala mo talaga yung sarili mo. Naniniwala ka talaga sa sarili mo na may pagkakataon, may panahon din para sa iyo. Okay? Thank you, Coach Nay, for that insight. Okay, next, number 8, being aware of your limitation. Ito yung sinasabi ko. Okay, kanina. Okay? Kahit alam mo na meron kang limitation, may boundaries ka. Okay? Dahil hindi ka pa talaga ganun ka full grown or matured. Alam mo, hindi ka pa ganun. Okay? Matutulungan mo ang sarili mo
para maintindihan mo, maging aware ka na meron kang limitasyon. Yung hindi ka nagpapadalos-dalos. We all have limits, guys. Whether it's time, it's energy, or abilities. Okay? So recognizing these limitations, guys, that we have, it can be crucial. Okay? Bakit? Inaayawan natin yung mga ganun, di ba? Kasi gusto natin na magaling talaga tayo agad-agad. Eh, merong proseso ang mga bagay-bagay. Hindi mo pwedeng madaliin ang sarili mo. Okay? Ang mga nangyayari mostly dahil meron silang limitation, ang ginagawa ng mga tao is hindi nila sila nagpapatuloy. Kumbaga, hindi nilang nila ini-enroll ang sarili nila para mas ma-develop pa sila, which is very wrong. Okay? Kaya tumatanda yung iba na parang wala lang, parang walang alam sa buhay. Di ba? Mostly, hindi naman mostly, pero kumbaga, very common na kapag tumanda na yung mga tao, hindi na sila yung nagdi-decide para sa sarili nila. Anong ginagawa nila? Nakadepende na lang sila sa mga anak nila. 'Di ba? Yun na yung ginagawa nila, advisor, yung mga anak nila. Yung parang nawalan na sila ng tiwala sa sarili nila because during their younger years, hindi sila nag-develop ng self-awareness. Yun ang nangyayari. Okay? So, if you ever found yourself, guys, if you ever find yourself overwhelmed with commitments, okay, you might not be aware of your time limitations. Diba? So, kailangan po. Diba? Ang buhay, sabi nila, ang buhay daw, hindi patagalan, kundi pasarapan. So, habang ginagawa mo na maging masarap yung buhay mo, kailangan kilala mo talaga ang sarili mo. Kasi pag hindi, uurong at uurong ka. Imbis na pasulong ka, uurong at uurong ka. Yung natatamad ka nang gamitin yung utak mo. Diba? Na kahit meron kang napakagandang gusto na plano sa buhay, because you do not know yourself, you are not fully aware of yourself, hindi mo kilala ang sarili mo. Ang nangyayari sa'yo, hinahayaan mo na lang. You're just settling for less. Okay? Hindi yan ang gusto ni Father God. Ang gusto ng Diyos ay mag-bloom ka, maging maganda yung buhay mo because hindi ka ipinanganak para maghirap. Hindi ka ipinanganak para makontento na lang sa kung saan ang alam mo hanggang doon ka lang. Hindi. Kaya lahat ng tao pare-parehas tayo. Pare-parehas tayo. May mata, may bibig, may isip, may puso, lahat tayo. Okay? It's a matter on how we use that. Paano natin i-develop, paano natin gamitin ang meron tayo na kaparehas din ang ang ibang tao. Okay? If there are people who became successful in live good, okay? Na ikaw, mas maganda yung educational attainment mo, hindi ka ba nasasali sa sarili mo? Okay? Hindi ka ba, kumbaga, for me, it's a slap on my face na bakit may mas naging successful sa akin pa dito sa Live Good na alam ko na ang educational attainment ko mas mataas. Alam niyo ba guys, 2 yung kurso ko at 5 yung eligibility ko. Na, kumbaga, it's, ano yan, tawag doon? It's an edge. Pero bakit may mas magaling sa akin dito sa Live Good? Bakit mas marami yung achievement ng ibang tao kaysa sa akin? Yung ganong bagay. Di ba? So, hindi naman sa kinahihiya ko yun, o hindi naman sa ano yun, pero challenge sa akin yun. Okay? So, yun yung mga bagay-bagay na kapag fully aware ka sa sarili mo, hindi ka kukontra. Bagkos, it's your way of telling yourself na wake up. Okay? Hindi ka lang hanggang dyan. Okay? Maniwala ka sa sarili mo. Prove yourself. Prove to yourself that you can become more. You can be the best version of yourself. Yung ganun ba? Okay? Number 9, assessing your interpersonal skills. Kaloob-looban mo, guys. Okay? Interpersonal skills like communication and empathy. Okay? It plays a huge role in our lives, guys. Okay? Self-aware individuals, yung mga taong kilala nila sa nila or naiintindihan nila ang sarili nila, ang weakness nila at saka yung strength nila.
sa mga area na ganyan. For example, you might realize you're great at empathizing with others. Okay? Naramdam mo yung mga nangyayari sa paligid mo, yung mga tao, di ba? Andoon yung ah, pagiging, anong tawag, maawain mo sa mga tao, yung pagiging, ramdam mo yung nararamdaman ng mga tao. Okay? But you are, but struggle with assertive communication, di ba? Yung mga ganong bagay. Yung aware ka, pero hindi mo siya kayang gawin. Yung mga ganon. Umuurong ka. Bakit? Kasi hindi ka fully aware. Hindi mo kilala yung sarili mo. Okay? Nakakat yung goal mo kasi hindi mo kaibigan ang sarili mo. Okay? This awareness can lead actually to personal growth kapag ikaw mismo, araw-araw mo pinapamper, araw-araw mo nilalove yung sarili mo. So, sino ba yung taong mag-start sa pagmahal sa sarili? Of course, ikaw. Yan ang kasama mo araw-araw eh. 'Di ba? So, huwag kang matakot na intindihin ang sarili mo. Huwag kang matakot na i-ano yung sarili mo, pangaralan yung sarili mo. Kasi it will really help you a lot. It will help you grow. Okay? Kakayanin mong hindi naman sa compete. Kumbaga, ikaw mismo sarili mo, i-compete mo yung sarili mo na kaya natin to. Kakayanin natin to. Di ba? Number 10, reflecting on past experiences. Ito, napaka-importante. May mga tao na ayaw nilang balikan ang mga nangyari sa kanila. Bakit? Takot yun eh. Kumbaga, yung mga experiences natin before, hindi naman talaga na lahat ng experience maganda, di ba? Hindi lahat ng experience natin sa buhay, kumbaga, ka-istorya or kakwento-kwento. Pero, kapag nagre-reflect back ka sa mga nangyari sa'yo, ibig sabihin, aware ka ng mga nangyari yun sa buhay mo, dadalhin mo to or i-reflect mo dahil may learnings na nangyari sa'yo. May lessons kang nakuha doon. Okay? Hindi ibig sabihin na pangit ang nangyari sa'yo, ayaw mo na siyang balikan. No, it's not that. If you are fully aware of yourself, aalalahanin mo or i-recall mo yun, pero ang kukunin mo yung mga aral, yung mga lessons na nakuha mo sa mga sitwasyon na nangyari sa'yo in the past. Okay? It will actually give you strength. Magbibigay siya ng lakas ng loob sa sarili mo. Okay? To go further with life. To move further and to be the best version of yourself. Okay? To be ahead of your strength. To be ahead of your courage. Okay? Mag-level up ka sa sarili mo. So, it's really good na mag-throwback, para andoon, kumbaga, hindi ka mawawala ng pag-asa dahil nangyari na sa'yo noon at alam mo na yung gagawin. Okay? So, those are examples of self-awareness. Okay, andito na tayo sa dimensions of self-awareness. May mga dimensions pala yun. Okay? Number 1, awareness of what others say and think about you. Andyan pa ba? Kita pa ba ako? Binuksan ko yung camera ko. Number 1, awareness of what others say and think about you. Dapat aware ka. Hindi dahil, sandali, inom lang ako ng tubig, guys. Okay. The first dimension of self-awareness, guys, is being aware of how you impact other people. Okay? Anong ibig sabihin? What other people say and think about you. Okay? Nagmamatter yan actually, pero ang nangyayari sa atin, binibigyan lang natin ng importansya ang mga
nasasabi na mabuti sa'yo? How about those mga sinasabi sa'yo na negative? Paano mo siya nire-reflect or paano mo siya dinadala sa sarili mo? Mostly ng mga tao, ayaw. Okay? Ang gusto lang nilang pakinggan yung mga good side, which is not. Hindi lahat ng pagkakaroon ng develop personally, kung lahat na lang ng gusto mong pakinggan ay magaganda. Mas maganda rin yung may weight or yung may negative side para yun ang i-challenge mo, yun ang magiging challenge mo. Okay? Na, oo, accepted ko na ganun ako ngayon. Pero someday, time will come. There will be an improvement. Okay? So, dapat tanggap mo lahat, negative and positive. Okay? Kapag puro naman positive, hindi ibig sabihin na, kahit dahil ganyan na ako, okay na ako. No, not that way. Okay? So, dapat balance ka. Balance ang tingin mo or fair ang tingin mo sa mga naririnig mo about you. Both negative and positive. Okay? Next, awareness of thoughts and feelings you have about yourself. Okay? Pagiging aware mo daw sa awareness of thoughts and feelings sa mga naiisip mo at mga nararamdaman mo. Ano to? Okay? Kasi pag hindi ka aware sa mga nasa isip mo, yes, tayo ng mga tao, ang daming pumapasok sa isipan natin araw-araw, iba-iba. At bawat pumapasok na mga sitwasyon sa sarili natin o sa isip natin, merong mga desisyon kang pwedeng gawin doon, meron naman na hindi mo lang siya iintindihin. Pero yung mga nasa isip mo na feeling mo, priority mo, di ba? Yun lang yung binibigyan natin ng awareness. Yun lang yung pinahahalagahan natin. Okay? At yung mga gandang feelings lang, yun lang yung iniintindi natin. Which is again, hindi balance yun. Okay? So, in order for us to balance our life and in order for us to know more ourselves, dapat andoon or aware ka sa mga nasa isip or naiisip mo at mga nararamdaman mo. Okay? That's the second dimension of self-awareness. Kasi kung hindi, parang susunod ka lang sa agos. Kumbaga, kung saan ka dalhin ng sitwasyon, yun na lang. Okay? There are times that we really need to hindi natin kailangan na araw-araw susunod lang tayo sa kung ano yung ginagawa ng karamihan. Kahit alam mo na hindi yan makakatulong sa'yo because yun ang ginagawa ng karamihan. No, it's not that. Dahil natatakot ka sa magiging feelings mo o natatakot ka na tingnan ng mga tao ang magiging reaction mo. 'Di ba? Yung mga ganung bagay. Okay? So kailangan dahil kilala mo yung sarili mo, alam mo ang limitation mo, alam mo kung kailan mo i-build ang wall sa sarili mo para sa ibang tao. Okay? Because you are aware of your thoughts and your feelings about yourself. Next, awareness of who you really are. May mga tao talaga na meron silang mga model, meron silang inspirasyon, meron silang ina-idolize. Pero, kumuha ka lang ng mga tips doon. 'Di ba? Okay? Hindi lahat na lang ng bagay. O, halimbawa, ito, gusto mo yung suot ng mga, kung ano nung mga Korean, ng mga tao. Susunod ka na lang susunod. No. If you are fully aware of yourself, lilimitahan mo ang sarili mo. Dahil, syempre, sabihin mo, parang hindi na maganda sa akin to. Hindi na ako kampante or hindi na ako comfortable. So, hindi ko kailangan sumunod doon dahil hindi ako komportable doon. Yung mga bagay. It's one way of, syempre, allowing yourself to be comfortable or allowing yourself to be really who you are. Hindi na puro ka na lang gaya-gaya. Okay? Pero kapag mga learnings yan, nakita mo na learnings yan, nakita mo na makakapagpa-develop pa sa'yo personally, go ahead, grab those insights, grab those, ano yung tawag, kunin mo yung mga ideas na mga ganon. Diba? Yun ang importante. Yung makakatulong sa'yo
Okay, makakapagpamature sa'yo. Kasi pagdating ng panahon na talagang retire ka na sa lahat ng mga ginagawa mo araw-araw, okay, you will reflect na ang ganda ng buhay, ang ganda ng naging buhay mo. Magkaka, yung mga apo-apo mo, makakapagkwento ka sa kanila ng mga bagay na pati sila, ikaw ang magiging huwaran nila. Di ba? Next, awareness of who you want to become. O, di ba? Okay? Ano ba talaga yung gusto natin sa buhay? Pagiging mayamang-mayaman lang ba? Forgetting your personal development? Hindi pwede kasi yun eh. Okay? Mostly or halos lahat ng mga mayayamang tao, those successful people, they have this self-awareness. Kasi hindi sila pwedeng makapursu sa ganung bagay kapag hindi nila kilala ang sarili nila. Hindi pwedeng maging successful ka lang without, reflecting or, excuse me, kilalanin ang sarili mo or ano yung gusto mo. It's a process, guys. It's a process. Pero, once na alam mo na or fully aware ka na sa sarili mo, kilala mo yung sarili mo, hindi ka mahihirapan or hindi ka masashock sa mga achievement mo. Dahil prepare mo yung sarili mo ng ganun. Alam mo na mangyayari yon dahil kilala mo ang sarili mo. Kaya may mga taong yumaman bigla at na-shock sa kayamanan nila. Dahil hindi sila fully aware, they're not fully developed, okay, personally developed. Biglang mawawala yung kayamanan na yun. Diba? So, it's a process, guys. Yes, malaking time yun. Pero if you do it every day, araw-araw mong kikilalanin ang sarili mo, araw-araw kang magiging aware sa sarili mo, hindi ka talaga mahihirapan. Okay? Let's move on. So, eto na. Paano ba natin i-enhance ang self-awareness? Okay? Number 1, practice mindfulness. Okay? I-practice mo yung sarili mo. Kumbaga, mabuhay ka ng mayroong mindfulness. Mabuhay ka na you are present sa nangyayari sa iyo. Okay? Hindi sa kung nasaan yung ruta ng iba andun ka. Yung ganung bagay ba? Ikaw mismo, may objective ka sa araw na yun. Ikaw mismo, alam mo kung ano yung magiging result sa gagawin mo ngayong araw. Kasi you are fully aware eh. Okay? Dali lang ha, inom lang ako ng tubig, medyo nauubo ako. Alam niyo po ba guys, ang pag-practice ng mindfulness, ang pagiging aware yan, na nangyayari in the present. Di ba? Yung, anong tawag yun? May term doon, di ko lang maisip eh. Di ko lang masabi. Okay? So, ano yung mga kabilang dito? Kabilang dito ay ang pagtutun sa damdamin mo. Okay? Yung mga nararamdaman mo, nasa isip mo. Okay? Yung mga instant na pag-decide. Okay? Yun. Number 2, keep a journal. Meron ka talagang notes. Ako meron talaga akong, naging ano ko na talaga yan, naging ugali ko na talaga yan, na meron akong notebook, meron ako lahat ng mga gusto kong gawin, lahat ng mga meron talaga ako. Yun ang may marami akong sinusulat. Kahit ano-ano na lang sinusulat ko. Tapos binabalik-balikan ko talaga yun. It is really a big help. Meron talaga ako niyan. Kahit ano man na nababasa ko, sinusulat ko talaga yan. Kumbaga, mayroon akong binabasa. Tapos, parang, binabasa ko siya ngayon, nakakatulong sa akin. And once I write them down, sinusulat ko na lang siya the way I understand sa binasa ko. Di ba?
Parang nandoon yung learning kung naintindihan ko ba talaga yung binasa ko or meron ba talaga akong nakuhang lesson. Yung gano'n. Okay? Next, seek feedback. Humingi ka. Uy guys, ano ba? Tama ba yung ginawa ko? Guys, correct ba? Magaling ba? Yung mga ganun. Ako mostly, yun yung ginagawa ko after this talk. Meron akong tinatanong, kumusta yung talk ko? Kumusta yung pagiging speaker ko? Please rate myself up to 10. Yung mga ganun. Kasi, andoon yung andoon yung acceptance sa sarili na hindi ka talaga magiging perfect kasi learning is a continuous process. So, kailangan humingi ka ng feedback para hindi ka lang makontento. Hindi naman sa magiging mayabang kapag sinabihan ka na ang galing-galing. Di ba? May mga areas pa na pwede kang matuto or may mga instances pa na hindi ka magaling sa area na yon. So, itry mo yung ganitong area. Yung ganyung bagay. Okay, next. Paano mo i-enhance ang pagiging self-aware mo? Challenge yourself, guys. Ito yung mostly ayaw ng mga karamihang tao. Ayaw nilang china-challenge ang sarili nila. Bakit? Okay? Kasi tamad. Sabi ng pamangkin ko, ah, sinasabi ng mama niya, ikaw ha, ang tamad-tamad mo. Sabi ng pamangkin ko, hindi ako mamatamad, pagod lang. O, di ba? Hindi daw siya tamad, pagod lang siya. Hindi dapat ganun. Okay? So, you need to challenge yourself. Yes, nakakapagod talaga yan. Pero guys, okay? If you love yourself and if you love your future, if you see your future na talagang napakaganda, okay? Get out from the comfort side. Okay? Because in the comfort area, it's not actually comforting yourself. Buksan ko nga yung camera ko. Dali lang. Andiyan pa ba kayo, guys? Okay? Okay? Ngayon ko bubuksan yung camera ko. Parang, okay? So, kailangan nating i-challenge ang sarili natin, guys. Bakit? Bakit kailangan natin i-challenge ang sarili natin? Kasi life is so challenging. Life is so challenging. Every day, life is a risk. Now, if you are not going to sabay-sabay on that risk in life, how will you know better yourself? Papaano mo makikilala ang sarili mo? Or paano ka magiging fully aware na buhay ka at may mga taong naniniwala sa'yo if you will not challenge yourself? You know what? Having this business, Live Good, challenging to para sa akin. Bakit? Ang daming company and Live Good is bago. Okay? May mga company talaga na nandiyan na. Pero because challenge natin ang sarili natin and because we believe that Live Good is really a great company, sumabay tayo sa challenge na yon. Diba? Kasi kung hindi, nako, ang daming nagsiwalaan sa company. Despite na nandoon yung mga kit, yung mga tools para mag-pursue ka sa negosyo na to. Because they are not challenge, hindi nila challenge ang sarili nila na kaya nila to. Despite of knowing people na mayroon talagang umasenso dito sa negosyo. Because of their tamad, sabi na natin. Sobrang mahal lang ang sarili nila na hindi na nila china-challenge. Yung ganun ba? Okay? Ganun. Okay? So, number 1, 2, 3, 4. Number 5, reflect. Okay? Okay? Yung enhancing self-awareness is also reflecting on your experiences. Okay, na-topic na natin to kanina. Okay? So, kailangan balik-balikan mo. You have to go back to your past experiences. Okay? I-dissect mo ulit. Kumbaga, aralin mo ulit. Ano ba yung mayroon ako noon? Gano ba na ba ako kagaling noon? Di ba? Gaano pa ba ako ka-weak noon? Gaano pa ba ako ka-lunar noon? Yung mga ganyang bagay. So, dapat meron tayong ganun. Para ma-enhance yung pagkakakilala mo sa sarili mo. Ma-enhance mo pa ang galing mo, di ba? Kasi, ako naniniwala talaga ako na lahat ng tao may potential. Lahat ng tao may galing. Okay? Kahit hindi yan nakapagtapos ng pag-aaral, alam kong may galing yan. Kasi, anak tayo lahat. Di ba? Anak tayo lahat ng Diyos Ama.
So pag di ka naniniwala na wala kang potensyal, ibig sabihin hindi ka anak ng Diyos Ama. Di ba? Kasi hindi ka naniniwala. Ganun lang. Ganun kasimple. Para sa akin, ganun kasimple. Okay? Alam ko na na magaling ako. Alam ko na gagaling pa ako dahil anak ako ng Diyos Ama. Binigyan niya ako ng lahat ng kakailanganin ko. Why? I have these 5 senses. May bibig ako. Okay? May mata ako. Nakakarinig ako. Okay? And I accept challenges. Nag-a-accept ako ng mga bagay-bagay na mahirapan man ako. Pero alam ko na I have Father God with me. Magpapatuloy ako. Okay? Next, practice emotional intelligence. Ito napakahirap talaga. Kapag binugbog na or kapag pinasok na sa atin or kapag na-touch na yung feelings natin, yung emotion natin, dun tayo mostly nag-give up. Ang hirap kayang kalaban ng emotion, guys, di ba? Napakahirap. Okay? Yun yung ma-adjust pa natin yung financial intelligence. Pero yung emotion, naku, yun yung pinaka, sa pag-ano ko sa personal development, emotion, yun ang pinaka mahirap na kalaban. Diba? So, kapag araw-araw kang may mga sitwasyon na nararamdaman na hindi mo gusto, pero dahil alam mo, mabilis kang mag-shift, mabilis kang mag-adjust sa emotions mo, magaling ka dun, hindi ka talaga mahirapan. Next, seek professional help. Diba? Dito, sa negosyo natin, kay Live Good, okay, marami dito yung makakatulong. So, ang gagawin mo lang is to, enroll yourself, maging present ka, di ba? Mag-attend ka sa mga trainings. Kasi, kung hindi mo pa ganun kakilala yung sarili mo, kailangan mo talaga ng ganun. Eh, para mabuksan. Okay? Para maintindihan mo, ay, okay, ganun pala. Okay? Para hindi ka kumontra ng kumontra sa sarili mo. Okay? Next. Okay, magkaroon na tayo ng activity. Bago yan, i-close ko lang yung camera ko ha, kasi parang hindi maganda yung ano ko dyan, yung taba ko. Magkaroon tayo ng activity, but before that, pwede bang pa-type ng, ano ba to? Pa-type po ng thank you. Okay? Thank you to myself. Thank you self na lang. Thank you to myself. Please type in thank you self bago tayo mag-ano ng ating activity. Thank you to myself, 'di ba? Araw-araw gawin natin 'yan, guys. Pasalamatan natin ang ating mga sarili. Dali. Activity. Okay, ito yung gagawin natin. So, gagamit tayo ngayon ng chat box, guys. Okay? Meron akong sasabihing phrase. Dagdagan nyo ito. Okay? So, sana lahat magsulat, sana lahat mag-cooperate. Okay? Mga konti lang. Okay? Ready? Number 1. This can be negative or positive, ha? So, feel free to write or feel free to, para makilala mo yung sarili mo or para magsimula na ma-open up mo yung sarili mo sa sarili mo. Okay, number 1. I feel angry when. Okay, anong idudugtong mo doon? This is actually being self-aware. I feel angry when. Okay. Sabi ni Coach Benedict, I am not being productive. So, nagagalit siya. Okay, thank you. When people oppress others, ako din, parang mayroon din ako ganun. Kaya nga, no? How about the others?
I feel angry when. Natutulog na ba yung iba or natutulog na? Okay, thank you for that answer. Hoy, gising! Coach, ayaw daw mag-type, baka daw malata. Being treated by... Okay, everybody's asleep. Natutulog na lahat. Didn't get what I want. Okay, thank you for that answer. Ako, I feel angry when pag yung mahal ko talaga sa buhay, inaano. Okay, number 2, I feel joyful when. Oh, ito naman, positive side to ha. I feel joyful when kapag meron akong nakuhang goal. Yes, tama po yan, coach, di ba? When everybody's happy. Eh? Napaka makatao naman ni Coach Rebecca when everybody's happy. Tama naman talaga yan eh. Di ba? Fully aware ka talaga sa sarili mo kapag ganun. Hindi lang yung sarili mo yung tinitingnan mo. The people around you. Okay, next. Sunod. I wish I didn't have to. I wish I didn't have to. To what? Okay, I wish, tawa ko talaga, procrastinate. Okay? I wish I didn't have to, di ba? Ugali talaga natin yan, no? What else? To get involved with so much stuff more on my plate. Self-control, Coach Benedict. Okay, thank you. Eto, maganda to. I admire, name the person. I admire somebody or name that person because. Sige. I admire, name the person because. Bakit si Coach Harold, Coach Nix? Yes! Because of his work ethics talaga naman si Coach Harold. Ganun talaga. Meron talaga siyang ganun. Sino pa? Talented person. Sino yung talented person? Coach Fernan, of course. Di ba? Okay? Salamat. Coach Harold, ha? Pwede ka na lang kita. Kulang na talaga sa'yo, Coach Harold, mag-artista. Okay, ito. Dito naman tayo sa negative. I feel like no one loves me when. I feel like no one loves me when. Those person who success their life. Wow, di ba? Coach Harold, parehas tayo. Coach Fernan, Santiago. Okay? I feel like no one loves me when I don't conform with them. Ako, I feel like no one loves me when I'm alone sometimes. So, parang down ka na gusto mong may makausap when I don't have a man. Coach Nick talaga. Oo, you don't feel love when you don't have money. Okay? Last one. Something I'd like to change is every time I broke out with every Coach Benedict talaga, joker. Sobrang pogi mo kasi kaya nabobroke ka ng mga babae. Hindi nila kaya yung level mo. Okay?
Last question, something I'd like to change is, okay, ano yung gusto mong mabago? Yun na yung last. Oh, focus, may financial condition. Ako rin ganyan din ako, Coach Rebecca. Diba? Ako, ako, I really would like to change something sa sa pagpuprocrastinate. Okay? Thank you so much, guys. Mindset. Oh, tama po talaga yung mindset eh. Kasi yung talaga yung magdadala sa'yo araw-araw eh. Kapag hindi talaga hindi ka talaga sa mindset mo. Okay? We're actually done sa conclusion. Ito yung masasabi ko sa topic natin ngayon about developing self-awareness, guys. You know what? Knowing oneself or understanding oneself is actually challenging. Why? It's really challenging. Pero it can be challenging, pero it will bring you to the brighter side of yourself. Doon mo talaga mas maiintindihan yung mga tao. Mas maiintindihan mo pa yung buhay ng ibang tao kapag develop ka personally. Diba? Kapag fully aware ka sa sarili mo. Kasi hindi na lang yung sarili mo yung titingnan mo eh. Magiging aware ka sa mga feelings ng mga tao kapag ganon. Okay? Another thing, if you are developed, if you have this self-awareness, ang mangyayari sa'yo, mas maraming taong lalapit sa'yo at magsisik ng guidance. Kasi kita nila eh. Kita nila sa sarili mo kung anong mayroon ka. Hindi naman galing, pero nararamdaman nila yung comfort sa sarili mo. Kumbaga, nagiging comfort person ka nila kapag ganon. Di ba? Kasi inaral mo eh. Kinilala mo yung sarili mo. Na-scrutinize mo kung ano ka, anong strength mo at saka ano yung weakness mo. Okay? So that's it. Thank you so much. God bless you all. Coach Nick, sa'yo na po ang floor. Guys, patay pa ko ng number 8 para sa madaming palakpak kay Coach Giselle. Guys, patay pa ko ng number 8, no? So, marami po ba kayong natutunan kay Coach Giselle? Diba? So, ako po, meron lang po ako input, no? Sabi nga ni Aristotle, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Di ba? So yun yung sinabi kanina ni Coach Giselle na dapat daw makilala mo muna yung sarili mo, 'di ba? Para alam mo kung ano yung babaguhin mo sa sarili mo. Tama ba? And ito po na meron po akong last na i-share sa inyo, yung sinabi po ni sino ba to? Yung isa sa mentor ko, nakalimutan ko yung pangalan. Sabi niya, guys, self-awareness is nothing more than internal communication. Okay? Internal communication, ano pong ibig sabihin nun para sa akin? So, guys kumbaga, para sa akin, self-awareness, ito yung lagi mong tinatanong yung sarili mo. Okay? So, ito yung binabagay ko na word na common sense. Okay? So, yun yung siguro pwede nyong ma-add. Bakit common sense? Bakit internal communication? Kasi, like, halimbawa, okay, pag pinagana mo yung common sense mo, okay, marami kang tatamaan dun sa self-awareness na sinasabi din ni Coach Giselle. Like, for example, halimbawa, ang mga kasama mo, puro negative, puro buhay ng ibang tao yung pinag-uusapan. Di ba? Ask yourself, internal communication, yun ba makakatulong sa'yo para mag-grow ka? Di ba? Para mapalapit ka sa pangarap mo or hindi? Ask yourself, internal communication. Pag sinabing hindi, edi aware ka na hindi mo nasasamahan yung mga tao na yon. Tama po ba? Like, for example,
Okay. Isang araw, hindi ka nag-prospect, hindi ka nag-invite, ask yourself, internal communication, makakatulong ba yon para magkaroon ka ng bagong direct or hindi? Pag sinabing hindi, so, common sense, kailangan mong ma-prospect, kailangan mong mag-invite. Tama po ba? Like ito pa. Okay, bakit common sense? Halimbawa guys, nag-quit ka o nag-quit ka sa Live Good. Ang tanong, makukuha mo ba yung mga pangarap mo gaya ng mga coach natin? Sila Coach Giselle, sila Coach Harold, sila Coach Carl. Di ba? Makukuha mo ba yung goals mo pag ikaw nag-quit? Yes or no? Di ba parang napakasimple? Pag sinabing no, o bakit ka mag-quit? Tama mali, ito pa. Paano mo malalaman kung pag ikaw ba nag-quit ka sa monthly subscription mo, malalaman mo ba na lalaki matrix mo or hindi? Of course, hindi. Bakit? Kasi hindi ka nag-subscribe eh. So meaning to say, you need to continue your monthly subscription. Okay, so ako guys, ayun po yung lagi ko lang yung kumbaga yung self-awareness. Lagi ko lang tinatanong yung sarili ko, ito ba makakatulong or hindi? Di ba? Ito ba pag ginawa ko siya, makukuha ko ba yung pangarap ko dito kay Live Good or hindi? Tama? Kasi guys, pag wala kang self-awareness and hindi mo tinatanong yung sarili mo, believe me, di ba? Hindi mo alam kung ano yung mga nag-work sa'yo at hindi nag-work. And alam mo guys, gustong-gusto ko po yung sinabi ni Coach Giselle kanina, na yung self-awareness, kailangan alamin mo yung strength mo and weaknesses. Bakit? Okay? Guys, kapag aware ka kung ano yung strength mo, dito ka effective. Tama, mali. Aware ka kung paano ka prospect. Okay? Aware ka paano ka nag-i-invite. At kapag ka alam mo yun yung strength mo at nag-work naman siya, nagkakaroon ka ng positive result, so you need to continue kung ano yung nag-work sa'yo. Kasi aware ka eh. Pero kung hindi ka aware kung ano yung nag-work sa'yo, binabago mo siya. Tama, mali. Kung hindi ka aware kung ano yung nagbibigay sa'yo ng resulta, hindi mo mas gagalingan doon. Like for example, ako ang strength ko guys, ang strength ko is magturo, mag-training. Pagdating sa products, wag mo kong tatanungin. Wala po akong alam dyan. Since nag-network po ako way back 2016 until now, never po ako nag-ano sa products. Ako, ang strength ko talaga training. Di ba? Kaya nung nagtayo kami ng kumpanya, yun po yung pinaka-party ko. So, kinuha tayo as trainer. So, dahil yun po yung strength ko at aware ako, doon ako effective. Okay? Doon ko mas ginagalingan. Tama, mali. Doon ko mas ginagalingan. And yung weaknesses ko, hindi ko naman sinabi na hindi ako magaling sa products, hindi ko na inaaral yung products. Okay? Aware ako doon sa weaknesses ko. That's why, binibigyan ko pa rin ng time yung weaknesses ko para mag-improve ako. Di ba? At para mas ma-develop po yung tinatawag natin na self-development. Tama ba? So, yun po yung may share ko doon sa sinabi ni Coach Giselle. So, meron po ba dito? Pwede kayong mag-unmute. Kung meron kayong natutunan doon sa sinabi ni Coach Giselle, you can share. Sige po, meron po ba dito? You can share po. You can unmute your mic. So, walang nag-unmute. Okay, so mukhang nahihiya yata yung dito, yung mga ibang magsalita. 'Di ba? So, yun guys, kumbaga kung wala naman mag-share siguro, yan ko na. Guys, lagi po natin tandaan na di po ma-unmute coach eh. Ay, sorry. Wait. As all to unmute. Sige po, para alam natin kung meron ba kayong tinake note, meron ba kayong natutunan, kasi baka hindi ka naman nag-take note. Di ba? O baka wala ka naman palang natutunan. Kahit yung simpleng words lang sa chat kung ayaw mo mag-unmute. Pero kung gusto mo mag-unmute para ma-practice yung yung pagtatalk via Zoom, sige po, you can share.
Parang na-unmute ko na po yata, no? Yes, coach. Yan. Alright, guys. So, wala po kayong may share, nahiya po kayo. So, anyway, guys, since wala na po kayong may share, and lastly po, i-apply po natin kung ano po yung natutunan natin kay Coach Giselle. And guys, ito po yung gusto ko ma-input sa inyo. Tandaan po natin, hindi naman po ibig sabihin, kasi po magkakaiba po tayo ng personality, magkakaiba po tayo, paano tayo nag-grow, di ba, as a person. Tandaan po natin na, kasi baka malito kayo baka malito kayo na ang daming mga training, hindi ko na alam kung ano yung susundin ko. Guys, i-apply mo lang araw-araw. Okay, i-apply mo lang. At kapag ka nakita mo guys, ito yung pwede mong gamitin. Pag nakita mo kung ano yung nagbibigay sa'yo ng result, okay? Kapag ano yung nagbibigay sa'yo ng result, kapag nagkakaroon ka ng changes, ibig sabihin, unti-unti mong nakukuha yung goals mo. Guys, you need to stick kung saan ka nag-work, kung ano yung strength mo. Doon mo mas nalong galingan. Kasi hindi naman porke, limbawa ako, nag-training ako sa inyo. Hindi naman porke lahat ng nag-work sa akin, pag ginawa mo, mag-work din sa'yo. Tama ba? Hindi naman porke nag-work sa'yo, mag-work na rin sa akin. Hindi po siya ganon. Okay? Kumbaga, ang point ko po dito, lahat ng mga matututunan natin sa mga speakers, you need to apply it consistently and focus. Gawin mo siya araw-araw. Huwag mong tantanan. Tama, lahat ng mga tinake-note mo, gawin mo na gawin yan hanggang malaman mo at makita mo kung ano yung nag-work sa'yo. Hanggat hindi mo alam, hanggat hindi mo nakikita yung effectiveness mo, yung strength mo, you need to continue na gawin ito tuloy-tuloy. Tama, like sa akin, sabi ko nga po sa inyo, hindi ako magaling sa products, pero magaling ako sa mindsetting. Magaling ako magbigay ng realization sa tao. Tama, magaling ako yung parang mag-storytelling. Okay? So, ang ginawa ko, doon ako effective, doon ako nakakapagpapayin, doon ako nakakapag-set ng schedule, doon ako nakaka-create ng grupo. That's why doon ako nag-stick. At itong strength ko na to, ito yung pinalago ko. Okay? Ito yung mas binigyan ko ng time. Okay? Ito yung mas binigyan ko ng time. That's why, guys, every time na ako nagne-network, bakit every time ako nag-join sa ibang kumpanya, nakakapag-create ako ng result? Kasi guys, alam ko saan ako effective. Tama ba? So lahat po ng mga nandito sa Zoom ngayon, starting tonight, i-apply nyo lahat ng mga matututunan natin sa mga speaker, and ito po yung pinaka-assignment nyo. Okay? Lastly, pag ikaw nakakapag-pay-in, nakakapag-set ng schedule, unti-unti mo nakukuha yung pangarap mo or yung goals mo dito kay Live Good, i-push through mo lang yon. Don't change it. Wag mong babaguhin kung saan ka effective at strength. Maliwanag ba yun? Kasi ang problema sa iba, kung ano yung effective sa kanila, babaguhin pa. No, hindi po siya ganun. Okay? Mag-stick ka lang kung ano effective sa'yo. At ito po, okay, mag-add ka lang. Ibig sabihin, mag-add ka lang, mag-improve ka. Huwag mong babaguhin. Pero siyempre, kung wala ka pang result ngayon, di ba? Kung mababa pa yung rank mo or wala ka pang ranking, so kailangan mo talagang malaman saan ka effective. Tama ba? Sabi nga ng isang mentor ko halimbawa, nakapag-direct ka ng 10. Paano ka ba nakapag-direct ng 10? Anong ginawa mo? Di ba? Alam mo kung anong ginawa mo. Guys, dahil yun yung strength mo, i-times 2 mo lang, i-times 3 mo lang kung anong ginawa mo kasi doon ka effective. Tama? Huwag mo babaguhin, dagdagan mo lang. Dagdagan mo ng dagdagan hanggang ma-reach mo yung goals mo. Tama? Okay? Guys, ulitin ko po, kanya-kanya, lahat po ng speaker magkakaiba ng strength, magkakaiba ng galing, magkakaiba ng personality. You need to find kung ano yung nagwo-work sa'yo, kung ano yung strength mo. Okay? At yun po yung ipagpatuloy mo. Okay? So, yun. Anyway, ang dami kong sinabi na parang ang dami kong sinabi guys, no? So, si Coach Harold, andito ba si Coach Harold? Baka may gustong i-share si Coach Harold. Okay, so
Okay na, Coach. Yan, okay na daw, sabi ni Coach Harold. So, guys, wait lang po ito na po yung chance ko na thank you kay Coach Harold kasi meron ganitong opportunity. Okay? May ganitong opportunity na ginawa ni Coach Harold na lahat po ng mga magkaka-cross line is nagtutulungan. Guys, alam niyo po, i-appreciate niyo po yung coach niyo. Okay? Coach Harold, maraming salamat. Thank you, Coach, kasi sobrang laki po ng tulong nitong training na ginawa ninyo. And guys, wag na po nating baguhin kung ano po yung sistema na ginawa ng mga uplines natin. Sabi nga, di ba, don't reinvent the wheel. Kailangan mo na lang sumunod sa flow kung ano yung mga effective na ginagawa ng upline. Yun na po yung pinaka effective na. Bakit? Kung hindi effective, bakit nag-diamond si Coach Harold ng ilang buwan? Bakit yung mga uplines natin nagkaroon sila ng resulta? Tama? Wag na po kayong gumawa ng halimbawa, like sa akin. Pag sinabing Coach Harold, training na ganito, di ba, drop everything ako. Sinisend ko talaga yung link sa mga members ko. Tama, kasi tandaan mo, kapag ikaw, hindi ka marunong sumunod, okay, hindi ka nag-yes mentor, yes coach sa upline mo, maniwala ka sa akin, yung mga leaders mo, magiging ganun din sila. Tama, kasi sabi nga, in order for you na maging good, follower ka, dapat ikaw mismo. Okay? Kumbaga, in order for you na magkaroon ka ng maraming followers, kailangan ikaw muna nagfo-follow ka. Kasi kung hindi ka marunong mag-follow sa mga mentors natin, sa mga coach natin, pag nagkaroon ka ng mga members, nagkaroon ka ng mga leaders, hindi rin sila magfo-follow sa'yo. Sabi nga, di ba? Sabi ni Buddha ba yun? You attract who you are. Kung ano ka, yun yung ma-attract mo. Tama ba? Kaya guys, i-maximize po natin yung mga training na kagaya nito na ginagawa ng mga uplines natin. Kaya kumbaga naisingit ko lang na gusto ko magpasalamat kay Coach Harold. Coach, thank you so much. Kaya inabol ko talaga eh. Di ba, may talk ako kanina, inabol ko dito kasi ayokong magkaroon ng excuses. Kasi pag ako nagkaroon ng excuses sa mga coach ko, sa mga mentor ko, hindi ako mag-expect, okay, na yung mga leaders ko, magkakaroon din sila ng excuses sa akin. Kasi nga, sabi ko nga, kung ano tayo, yun yung ma-attract natin. Kaya guys, again, ulitin ko po, drop everything tayo kung ano yung mga sinasabi ng mga coach natin, yung mga mentor natin. Okay? Para at least, pag tayo nagkaroon ng grupo, lumaki yung organization natin, magiging maganda po yung culture nating lahat. Alright, so with that, thank you kay Lord, thank you kay Coach Harold. Guys, maraming salamat sa mga nandito. See you again sa next training po ng Achievers Worldwide. God bless guys. Good night.